Everybody shout, praise the Lord. Let's just clap our hands, mga minmahal, mga beloved brethren. Let's your hands, hallelujah. We pray for the mission, the word of God. Mga minmahal, sa ating mga webcams, we always po natin. Hallelujah. The reason by the Father, great God, Savior, Jesus Christ, to the praise prayer, our beloved noble pastor, evangelist, Waldisra Almeida. I would thank you so much for anointing every part of our service today in most all moving. And our best for blessing us with Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of God, praising you, Lord, to place and salvation. And the humble, say, Lord, but I cannot do anything. That's my heart, beloved brethren and visitor, of an understanding. Patuloy yung pagpalain ng salita. Ano man nagbibigay daw at pag-alilangan, sama-sama namin sinasaway, pinapalain sa lahat ng gawa ng kaaway, in the name of the Lord Jesus. In Jesus, down ka out in the name of Jesus' name of God. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo po mahal lahat ay pumalakpak po sa ating pumalapan ni Kristo. Praise the Lord. Buhay na palakpak para po sa ating Diyos. Hallelujah. We give the highest praise or thanksgiving to our great God and Savior, Jesus Christ. Praise God. We give double honor. We speak to our beloved noble pastor, Evangelist Waldisra Almeida, in time prophet, our loving God and beloved children, and your children and all family po ng ating beloved noble pastor, na tayo po ay nagpapaabot po ng dobling paggalang sa kanilang buong pamilya. We always remembering the recent life teaching beloved Narabal, Assistant Pastor Lina Comun Almeida. Hindi po natin makalilimutan ang kanya magidurang turo at aral na iniwan po sa atin. Amen. Tayo po bang lahat ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon Kristo. Mahal ko, ganoon din po sa ating mga kapamaggagawa. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa lahat po ng ating mga beloved Pioneer Choir, sa lahat po ng mga ginagamit. Sa ubasa naman ng Panginoon, sa ating mga beloved Marshall, sa ating po mga bisita. Mahal, kayo po ay pinagpala ng Diyos. Welcome po kayo ngayon sa ating banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na kung saan yan po'y pinapangunahan nga po ng ating buting ibanglista, Waldisra Almeida. Mahal, thank you, my dearest Jesus. Thank you so much. Nakarating po ang inyong abalingkod. Kagabi po, mga kapatid, sa aking pagtatravel, mula po, mahal, sa United Arab Emirates, sa dako po ng UAE, mahal, sa Middle East, pinagpalang lubos ang gabay ng ating mahal na Panginoon Kristo. 3 months, mahal. Hindi ko naramdaman, mga kapatid, na ako po pala ay 3 months na sa bansang iyon, mahal. At hindi man po karapat-dapat na tayo po ay naatasan ng ating beloved praise in the Lord, ng ating mahal na pastor, ng beloved children, para po pangasiwaan po natin ang ating bumba na nagaway sa dako ng Middle East, mahal, diyan po sa dako ng United Arab Emirates. Mahal, mga kapatid, at ngayon ay pakiramdam ko ay parang ako'y nayayanig pa yung aking katawan dahil pakiramdam ko ako'y nasa loob pa ng airplane ng ating sinasakyang eroplano, dahil ako po ay nag-travel patungo po dito sa ating bansa sa Pilipinas. Umalis po ako nung Friday, inihatid po ako ng ating mga kapatiran sa International Airport, Dubai, mahal. Nakapasok po ako ng airport doon, mga 1:30, yung aking baggage, yung ating pong mga bagahe, mahal, ichinikin ko na po, mga kapatid, at natapos po siguro mga to. At kasama po natin ang ating mga kapatiran na dapat ay kakain pa ako, mahal, di na po dahil 1:30, dapat ako po yung nasa loob na po ng naka-standby na po ako sa check-in, mga minmahal area. At noon po, nung ako po ay naroon, mga minmahal na mga kapatid, umalis po yung airplane na sinasakyan ko, mahal, sa dako ng International Airport ay 3 a.m. Alas 3 po ng madaling araw, mahal, sa ating sa oras doon. Dumating po ako rito, mahal, kahapon sa airport po natin sa Terminal 3 dito sa Pilipinas, alas 5 na po noong nakababa yung eroplano. So ibig sabihin, mahal, higit kumulang po sa 10 oras na naglalakbay po yung sinakyan ko eroplano. Wala pong stopover yon.
Napakainit na po ng likod ko. Kahit po air condition yan at maganda yung pisto. At ang pinagpala, dahil yung sinakyan pong eroplano, mahal, yan po ay airline Emirates. Yan po ay kilalang eroplano. Sasakyan po yan ng mga VIP. At sasakyan po ito, mahal, ang mga taong kilala sa buong mundo kapag naglalakbay. At napakalaki po nito, mahal mga kapatid, na sinakyan ko. Papunta ron pa lang, hanggang pabalik yun na rin po. Mahal, doon po ako inilagay ng ating mga kapatiran from UAE na sinakyan po natin. At sa loob po ng pagta-travel natin at ilang oras na tayo nag-travel, awat habag ng manang Panginoon. Praise God, doon lamang medyo mga 5 hours na nasa Ire. Medyo nagkaka-depression na po dahil yung lakas na siguro, panay na po ang salita ng piloto na huwag tanggalin ang mga belt o ayusin ang mga pisto dahil po medyo yumayanig po, malakas po ang mga ulap doon po sa amin dinaanan. Mahal at dahil po sa abag ng ating mahal na Panginoon at naging smooth naman po ang paglalakbay ng inyong balingkod bagi sa pagtungo ko po doon. At alam naman ninyo, mahal, na bago po tayo tumungo doon, napakabilis po ng process dahil po wala pa pong 5 days, minisid na po inyong balingkod po ng ating mga beloved children na ako po ay assign nga po sa dako po ng Middle East, sa dako ng Dubai, mahal, at nakalagay po sa aking visa ay 2 months. Mahal mga kapatid na ako po ay mag-i-stay doon po sa bansa na yon. At paglakbay ko po rito, mahal sa immigration, napakarami pong nadi-deny dahil po yung iba kulang sa papilis. At medyo mahigpit po immigration, lalo na po mahal yung pupunta ng mga malalayo, mahal mga kapatid. Dahil ito po pagtungo sa Dubai, yan po ay 9 na oras. Kumpara dito sa pinuntahan ko sa Taiwan, sa dako ng Cambodia, 2 hours lang po. Wala pa nga 2 hours eh. Itong huling flight natin, mahal, 9 hours na tuloy-tuloy po yung airplane na nagbabiyahe po sa ere. Mahal, at yun nga po, nung ako po ay palalabas na po, papuntang abroad, mahal, doon po sa immigration, ilan yun din na, mainit ang ulo ng mga immigration dahil madaling araw na, mahal. Siyempre, kapag immigration, nakimpuhan mo dyan, na mainit ang ulo nila, kapag gusto ka nilang i-deny, mahal, hindi ka makakaalis. Kapag nakitaan ka ng butas ng mga yan, kahit anong gawin mo, hindi ka na makakalabas ng bansa. Mahal ko mga kapatid, at sa unat dalangin ng ating minamahal, ginagalang mga pastor, at nung apoy kasunod na para nakapila po ako sa immigration, mahal, pag ito po, pag abot ka po ng passport, mahal, ngumiti naman yung ating immigration. Sabi sa inyo, balingkod, sir, padala po ba kayo ng gobyerno? Ang sagot ko, yun ang tinanong niyo. Sinabi ko, yes, okay. Dahil kami ay kami ay sa church, sa minister, upang tayo ay magkaroon ng counseling. At tayo ay ma-assign sa dako po ng UAE. Sige sir, ingat po kayo. Wala pong kahadlang-hadlang. Nandyan po ang paggabay ng ating mahal na Panginoon. Mahal mga kapatid, at first time ko na magbiyahe na patungo doon na wala kang guide. Napakahirap po na mahal yung mga smart connect ngayon na hindi mo na kailangan magsulat, hindi mo na kailangan pumill up sa mga form. Wala na yon. Dahil nung una-una, nag-a-abroad tayo, may form pa, may pipilapang ka kayo. Wala, puro computer na lang. Mag-isa ka lang doon, magpindot-pindot ka doon, malaking TV, mahal, o smart connect na lang. Kung ikaw ay saan ang tungo mo, ilan yung bagahe mo, ilan yung dala mo, medyo napakahirap. At buti yung mga sanay talaga, napakabilis. At sabi ko man ng Panginoon, turuan mo po, gabayan po ako sa aking paglabas na ito, pagpasok, lalo na po kahapon. Mainan, purihin natin man ng Panginoon, wala naman po naging depresya hanggang sa ako sa Smart Connect, hanggang sa aking paglabas, yung pag-record ng mga bagahe, naging smooth naman, mahal. At kumbaga, mahal, na ating nakukuha na yung mga bagay na paglabas-pasok sa ating bansa. Dahil po yan sa prayer ng ating dearly beloved noble pastor sa ating pong banal na gawain. Praise God, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil napakahalaga po ng kaligtasan. Napakahalaga po mahal ng Word of God, ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya po ako yung nakaabot po ng 3 months, mahal mga kapatid, nag-message po ang beloved children
na ako po ay i-extend pa ng 1 buwan. Kaya yung dapat po ako uuwi po ng 2 months, na-extend po ako ng 1 buwan, naging pong 3 months, manginmahal. At katunayan, dapat po, kung hindi pa po ako umuwi, pina-exit pa po ako ng Qatar. 1 buwan pa uli, manginmahal, sa Qatar naman. Ano nakaraan po, nakita nyo, na-exit po ako, galing po ako ng Muscat, Oman, sa bansang Muscat, Oman, manginmahal, makikita mo doon yung tao. Sabi ko, iba-ibang lahi na nakakaharap natin, iba-ibang itsura yun, nakikita natin kapag nasa abroad ka. Manginmahal, nung ako po nasa bansang Oman, nakita ko yung mga tao sobrang iitim, kulot ang buhok, manginmahal, at iba-ibang lahi. Purihin natin ang Diyos. Doon po natin nakita ng ating banal na gawain ay napakalaki na. Doon po natin nakita, manginmahal, na makikita po natin in all the world na. Manginmahal, natutupad na po yung sabi ng Biblia. Marami anihin, wala na pong mag-ani. Darating ang araw, wala na pong maipadala halos sa mga preacher na mga manggagawa. Sa laki na po ng ating mga gawain sa ibayong dagat na kung saan ay pinagpala ng malang Panginoon. Amen? At diyan po sa bansang yan na pinanggalingan natin, makapatiran po, umaabot po ng 200 plus. Yung pong Dubai at ng mga choir members doon, manginmahal, mga sa dako ng Abu Dhabi, manginmahal. Dahil ang station po doon, lookout po ng Dubai, under po ng Dubai yung Abu Dhabi, at saka po itong Fujairah. Manginmahal, yan po ay kapag ganito, kagaya ngayong Sunday, kapag ganitong Holy Supper, pagkatapos po namin doon sa ating banal na gawain, sa dako po ng Dubai, magta-travel po kami, manginmahal, papuntang Abu Dhabi, para mag-service naman sa ating banal na gawain. Every Tuesday, babalik po uli kami doon para sa ating banal na gawain. At ang himala naman ng Panginoon, pinagpala na po yung gawain lubos ngayon sa Abu Dhabi. Malaki na po yung venue nila at nadadagdagan na po yung ating mga kapatiran sa lugar na yun. At nagkaroon na rin po tayo, habagan ng malang Panginoon sa paintulot ng mga beloved children, inyong abalingkod po ang nagamit, na kapag open po tayo ng isang muli pong outstation, manginmahal na isang pagbubukas, naroon po yung mga Pilipino at ngayon po, habang naman ng Panginoon, 17 soul ang tumanggap po ng bautismo at nagpapatuloy po doon na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya po, every Saturday, mayroon na po ulit tayong banal na gawain. Kaya mga mahal mga kapatid, tayo dito sa bansang ating kinalalagyan, tayo'y free. Mga mahal, bakit? Sapagkat tayo ay Christianity. Malaya nating maibibigay ang ating sarili para maglingkod tayo sa mahal na Panginoon. Marami tayong nakita, maraming mga bansa na mga mayayaman, pero ang nakakalungkot, wala po silang panahon na sila ay maglingkod sa Diyos. Marami, makikita natin, sa kanilang kalagayan, bagamat may Diyos silang nakilala. Sumalit, makikita po natin sa ating kapanahunan. Sabi na, mas pinagpala ang bansa natin, sabagkat dito sumibol, dito nagsimula ang man of God, narito, ang propeta ng Diyos. At tayo'y malaya. Yung makapatiran doon, nakaka-bless din. Kaya sa kabila na sila po ay napakahalaga ng kanilang oras para sa mga trabaho, after ng service, takbo pa rin sa trabaho, alas 4 ng madaling araw, naroon na po ang mga members sa pastor, naroon na po sa venue natin, nagpupuri, nagpa-practice after ng pagdating ng sikat ng araw, alas 7, simula na po kami ng gawain natin, mga kapatid, ganon. Kahalaga ng ating paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kaya mahal, sabi nga po, keeping and giving importance to the truth. Ingatan nating mainam yung ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon na katotohanan. Keeping and giving importance to the truth. Ingatan po natin, ikaw na nariyan sa iyong upuan, kung hindi totoo ang ating iglesia, ito ba'y lalago? Saan nanggaling yung mga miracle? Saan nanggaling yung mga himala na nakita natin sa ating ministeryo sa iglesyang ito, mahal? Dahil kapag nadyan po ang pagkilos ng ating mahal na Panginoon, mahal, mga kapatid, kahit saan tayo magtungo, hindi tayo pababayaan, hindi tayo mahal, bibiguin ang ating mahal na Panginoon. Kaya napakapalad nyo po, mahal ko mga baguhan, na kayo'y narito ngayon. Dahil hindi po kayo nagkamali, manginman ng church na inyong pinuntahan. Narito kayo sa buong katotohanan. Isa kayong mapalad sa lahat ng mapalad. Marami mga bansa na mayayaman sa ating bansa, pero sila'y salat sa salita ng ating mahal na Panginoon. Wala silang panahon na maglingkod sa Diyos. Amen.
Ngayon may ang kaligtasan napakahalaga. Nung kami po ay nagba-Bible study sa Hasman, araw ng Saturday, may sabi ng isang kapatira lumapit sa akin doon, may sa inyo ang balingkod, Kuya, beloved Ope, pwede po bang mapuntahan nyo yung birthday ng aking anak? Sabi niya, sabagat yung birthday ng aking anak ay may handa kami at iimbitahan niya mga mga kaibigan niya. Sabi ko, Brad, ganito na lang gawin natin. Sayang ang panahon, sayang ang pagkakataon. Invite mo yung mga kapwa Pilipino. Invite mo sila at magkaroon tayo ng banal na gawain. Mahal mga kapatid, habang kami po'y nagagawain doon sa kabila pala ang nakatira Muslim. Mahal, napakahirap na country niyan dahil Muslim yan. Mahal ang kanilang pagkilala, ang Diyos nila ay si Allah, bawal po sa kanila. Mahal, habang kami po ay nagkakaroon po ng banal na gawain, nagpuri po kami, mahal, nagsyong leader, nagpuri kami ng mga joyful solemn. Mahal mga kapatid, habang nagbigay ako ng mga patutuo, dalawang brother, pinagpatutuo natin, mahal, napakinggan nila. Tapos po, mahal, dumating yung preaching ng Word of God na salita ng mahal ng Panginoon. At nagpatanggap po tayo. Mahal, ang himala ng ginawa ng ating mahal na Panginoon, habang naroon po tayo nagbabible study, yung Muslim na nakatalukbong yan, mahal, yung po pala naroon sa isang sulok doon sa kabila, umiiyak siya habang nagpupuri sa mahal na Panginoon. Number 1, kabawal yan sa kanila. Yan lugar bawal sa kanila, pero hindi maiwasan ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Sabi nga, mahal, nung ating mga kasama ron, sabi, nung pinakang nag-invite sa amin, sabi, Kuya, alam niyo po ba yung dumaan na kumaway sa inyo na babae, yun po yung umiiyak habang pinapatanggap niyo po. Hindi lang siya lumabas, pero daman-daman niya yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Diba? Mahal, yun po yung power. Ha? Yan po yung kapangyarihan ng mahal na Panginoon kapag tayo ay sumampalataya. Mahal, ganun nagagawa ang salita ng ating mahal na Panginoon sa buhay natin. Sabi ng Muslim, ang sarap naman sa inyo, umiiyak, tunay na pag-iyak, tunay na pagpupuri sa ating mahal na Panginoon Kristo. Kaya mga kapatid, ating pong pagyamanin, ingatan nating mainam. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 3 up to 4, kindly po, my beloved Bible reader, dito po tayo sa book of Proverbs chapter 3, verse 3 up to 4, open the Bible, mga keeping and giving importance to the truth. Sa ating mga kapatid, sa ating mga narito, ingatan na po ninyo, inyo pong nasimulan, na kayo narito ngayon sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaili po. Proverbs chapter 3, from 3 up to 4. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Dito po sa aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 3, talatang 3 at 4. Huwag kang pabayaan ng kaawaan at katotohanan. Itali mo sa palibot ng iyong leeg, ikantal mo sa iyong puso. Sa 4, sa gayon makakasumpong ka ng lingap at mabuting kaunawaan sa paningin ng Diyos at ng tao. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Find favor in the sight of God, mahal, in the people. Kaya sinasabi, let not mercy in the truth forsaken thee. Bind them about the neck that written them upon the table of dinar. Verse 4, so shalt thou find favor and good understanding in the sight of God and man. Mahal. Napakaliwanag po na ingatan ang bawat salita ng mahal na Panginoon ng ating napakinggan. Ito'y katotohanan, itali mo. Ibig sabihin, huwag nang mawala sa iyo ang ibanghilyo ng Diyos na binigay sa iyo. Ang salita ng mahal na Panginoon ay inyo pong napapakinggan dito. Ito po, mga mahal, ay nagmumula mismo sa bibig ng Diyos. Bakit? Sabagat ang tao na nagpapahalaga, ang tao, mga mahal, na iniingatan ang Word of God, mga mahal, ano ang kanyang makakamtan? Unang-una,
Kapag iningatan mo ang Word of God, ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng peace of mind. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, sa iyong isipan. Amen? Ito, mga iman, sabagat sinasabi niya, kayo ay makakasumpong ng lingap na mabuting pagkaunawa. Kapag pinagyayaman mo, kahit sa mga Kristiyano naman nandirito, kahit ikay matagal na naglilingkod sa mahal na Panginoon, kung ang salita ng Diyos ay hindi mo iniingatan sa iyong puso, hindi mo kinikintal, magiman sa iyong mga liig, magiman ang Word of God, madali ka magagapi ng kaaway. Kaya mga mahal tayo ay dinala na ng mahal na Panginoon sa iglesia ito, sa buong katotohanan, upang ating maikumpara. Makita natin tayong lahat ay nanggaling sa tinatawag na relihiyon. Say amen. Mangiman, may kanya-kanya po tayong katuwiran nung araw. Wala sa ating puso yung ganitong uri ng pagsamba. Pero nung ating matagpuan, mangiman, ang iba sa atin nga nung araw kapag nagsasamba tayo hindi tayo marunong umiyak sa Diyos. Amen? Sapat na lang sa atin makilala, makapagsamba. Pero ngayon, nakita natin ang buong katotohanan. Ano ang bili ng mahal na Panginoon, mga may mahal? God understanding in the sign of God and man, mahal, inyong lingap na mabuting kaawaan sa paningin ng Diyos at sa mga tao. Hindi magbibigay ang Panginoon, ang ating dakilang Diyos, ng ikapapahamak. Amen? Kundi ibinigay sa atin na mahal na Panginoon ang tunay na kaligtasan. Ito po yung kaligtasan ito, tinanggap ng bawat isa na libre. Binabahagi po namin sa inyo ng libre ang Word of God, ang Ebanghelyo, ang salita ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakahalaga nito. Katotohanan, mga mahal, yung service the Lord, ginagawa mo ang lahat na ito. Sabi nga ng Proverbs chapter 23, verse 23, mga mahal, ito ay ingatan mo, mga mahal, huwag mong ipagbili kanino man. Magimal dahil ito'y kaligtasan na walang katumbas na kayamanan sa mundong ito. Kaili po, pakibasa. Proverbs chapter 23, verse 23. Buy the truth and sell it not, also wisdom, instruction, and understanding. Dito po sa mga aklat ng Kawikaan, Kapitulo 23 at talata ay 23. Bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at turo at pag-uunawa. Say amen. Everybody say amen. Mangin mahal, ang kaligtasan, mga kapatid, hindi ito binabayaran. Ang paglilingkod, mangin mahal, sa tunay na Diyos, mangin man ito hindi makikita sa ganda ng simbahan. Ang katotohanan ay hindi mo makikita ito sa mga magaling na isang mangangaral. Kundi, mangin mahal, ang sabi roon, mangin mahal, by the truth and sell is not also wisdom and instruction and understanding. Say, praise the Lord. Yung sinasabi niya, yung turo at pangunawa. Ang ating isipan, mangin mahal, inililigaw ng diablo. Kapag nakakakita ang tao, mangin mahal ng ganitong pagtitipon, inisip nila, ano namang relihiyon to? Mangin mahal, mga kapatid, napakarami ng relihiyon sa bawat bansa na pinupuntahan natin. Lahat naman ng bansa, may Diyos na nakikilala. Di ba? Iba-ibang pamamaraan. Pero ang nakakalungkot lamang, mangin mahal, lumiliis sa batas na iniuutos ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi doon, mangin mahal, ito'y katotohanan, huwag mong ipagbili o ang karunungan ng turo upang unawa. Magandang huwag mong pakawalan. Ibig sabihin, pagyamanin mo, pagtubuin mo hanggang sa magbunga ito. At ang bunga nito, yung bunga ng kagalakan, bunga ng kaligtasan. Yan ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Amen? For the fear of the Lord is wisdom. For the Lord God is wisdom. Ibibigay ng ating mahal na Panginoon sa iyo yung bukas at pangunawa, mga mahal mga kapatid. Kung tayo, mga mahal, ay sumasamba sa Diyos na hindi nakikita, Jesus Miracle Crusade in Jesus' name. Mga mahal, ibig sabihin, mga mahal, dito ang ating itinataas, hindi ang tao. Ating niluluwalhati, dito ay ang tagapagligtas
walang iba kundi ang ating pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Ang ating katawang lupang ito, mga mahal mga kapatid, ito ay pwedeng lumipas Say amen. Ang ating katawang lupa, mawawala yan anytime. Pero kung ang inyong kaluluwa ay hindi mo pagyayamanin at hindi mo iingatan ang Word of God, ang salita ng Diyos, mga mahal, ito, mga mahal, ang magbibigay sa iyo ng ikakapahamak mo sa iyong buhay. Pero ang salita ng mahal na Panginoon, mga kapatid, sabi ng Biblia, huwag mo nang pakawalan. Ingatan mo, pagtubuin mo, pagyamanin mo, hanggang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon, ay masumpungan ka na gumagawa ka sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Proverbs chapter 25, verse 10, mga mahal, for the Lord is cleansed, cleansed and enduring forever. Mga mahal, napakahalaga ng katotohanan. Sabi ron, for in the Lord has the greatest of blessing. Sa buhay natin, mga mahal, multiple desire in gold. Mga mahal, sa buhay na mga nagpapahalaga sa panawagan ng ating mahal na Panginoon sa Proverbs chapter 25, verse 10. Kaya po. Pwede po yung yung nagbabasa English tapos idiretso na ninyo sa Tagalog. English, Tagalog, kahit di na magpalitan, dire-diretso. Proverbs chapter 25, verse 10. Let that heareth it put thee to shame, and thine infamy turn not away. Sabi ka Tagalog, baka siyang nakakarinig ay umalipusta sa iyo, at ang iyong pagkadusta ay hindi maalis. Mas mabilis po pag ganyan pagbabasa. Everybody say, praise the Lord. Let's say, clap our hands, mga mahal, mga kapatid. Sa buhay natin, mga mahal, sabi roon ng banal na sulat, through your willingness and desire Jesus will be with you, will be bless you, and ever do respect. Say, praise the Lord. Ingatan mo raw, bilang pamumuhay mo doon, magre-relict sa iyong puso. Ang Diyos, mga mahal, ay kikilo sa iyong buhay. Bakit may mga tao na nagsasamba sa Diyos, magulo ang isipan nila? Dahil hindi nila pinapapasok sa kanilang puso. Napapakinggan nila pero hindi nila naunawaan. Di ba? Kaya sabi ng mahal na Panginoon, let his thunder and his fog design, and then infamy through not way. Napakaliwanag po, mga mahal, yung iba, baka ulipustain kayo, at ang inyong pagkadusta ay hindi maalis. Mga mahal, kaya dumarating minsan, bakit tayo nag-alilangan? Inaalipusta tayo. Dahil hindi nakikita sa atin yung ilaw Hindi natin pinamumuhay yung Ebanghelyo, yung sinasabi na salita ng mahal na Panginoon. Praise God. Kaya sabi ng Bible kahiman sa inyong harapan, mga mahal, sabi roon, mga mahal, ay may isang anghel na mga mahal na nagsasabi, mga mahal na kami ang katotohanan, at wala sa standard, wala sinasabi ng Biblia, sabi roon, huwag kayong maniwala. Amen. Huwag kayong maniwala. Kaya sinasabi, but true we are an angel for heaven priests and any other. Nasa harap mo na anghel. Kung hindi ay sinugo ng Diyos, sabi roon, huwag kang maniniwala. The gospel unto you that which and have the praise unto you. Ibig sabihin, nanggaling mismo sa Diyos ang mga mangangaral. Kapag galing sa Diyos mismo ang mangangaral, ang tao ay magkakaroon ng kapayapaan. Magkakaroon sila ng kasaganaan sa kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kung kaya, mga mahal, nakita natin, lumago na lumago ang gawain natin sa buong daigdig dahil sa kapangyarihan. Ang mangangaral, mga mahal, hindi ito sa pagalingan. Ang mangangaral kapag tinalaga at nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos, ang tao'y magbabago. Say amen. Magkakaroon ng kapayapaan tayo sa puso't isipan. Yan ang pangako ng mahal na Panginoon. Kahiman sa inyong harap. Dumating sabihin, ito'y anghel. Nagmistulang anghel. At wala sa katuruan ng Biblia, huwag ka raw maniniwala. Sabi po ng Galatians chapter 1, verse 8 up to 10, up to 9. Kaya po. Hallelujah. Sa mga taga-Galasyang kabanata 1, ang talatay 8 at 9. 8. Datapwat, halimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba
sa aming ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Siyam, ayon sa aming sinasabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung ang sinuman ay mangaral sa inyo ng anumang ibanghilyo na iba kaysa inyong tinanggap na ay matakwil. Amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Mahal, tayo po ang binibigyan ng karapatang pumili. Kaya po, mahal, mayroong freedom of choice, freedom of religion. Hanapin mo Ha? Dito, lahat naman na rito, hindi po sila pinilit. Lahat ng nandito, tanungin nyo ang bawat isa, mayroon tayong patotoo na naganap sa ating buhay. Amen. Even they say, praise the Lord. Sa verse 9, mahal, as we said before, so say now again, if any man praise in other gospel unto you. Sa buhay natin, mahal, sinasabi, and have received and him be accursed. Ganyan man aming sinasabi ang una, muli, sabi roon, ganyan man ang aking sinasabi gayon, kung ang sino man ay nangangaral sa inyo ng anuman sa ebanghelyo ng iba sa inyong tinanggap ay matakwil. So, ibig sabihin, yung iba, ayaw nilang pasakop sa ating iglesia dahil iniisip nila maraming bawal. Di ba? Pero doon sa pinuntahan mo naman, hindi mo nakita yung mga tao seryoso na nagsamba sa Diyos. Hindi mo nakita, mahal, na may kabadalan. Sasabihin natin, ito na yung totoo. Di ba sabi ng malapay sa verse 9, kung may anghel man na tumayo sa harap mo at hindi ayon sa aking iniutos, sabi ng Panginoon, ay matakwil sila. Ibig sabihin, huwag mong tanggapin sila. Dahil napakasilan po ng katotohanan, ang salita ng Diyos, mga ito'y higit pa sa pilak, higit pa sa ginto na kayamanan, sabagat ito yung magbibigay sa atin ng panibagong buhay at pag-asa sa harap ng ating pinakamahal, ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi noon, ano ang bili naman sa atin? Bilang mananampalataya, mga mahal. But she, beloved, building in yourself on your most only faith. Sabi ron, mga mahal, ingatan mong mainam yun, praying in the Holy Ghost. Mga mahal, huwag mawala sa atin yung Espiritu. Iba din si Amen. Huwag mawala sa atin yung Espiritu ng Diyos. Kapag nawala sa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, magkakaroon ka ng doubt. Magkakaroon ka ng pag-aalinlangan. Papasukan ka ng mga karnal. Papasukan ka, mga mahal na mga bagay na makapagpapahina sa iyong pananampalataya. Dahil ang salita ng malapay, ito'y bawang makapangyarihan at totoo. Siyang tutulong sa panahon na tayo'y nangangailangan, sa panahon na tayo'y may problema at karamdaman, na dyan ang ating Diyos na buhay. Pero kung ikaw ay hindi tapat, kapatid, sa mahal na Panginoon, kung hindi ka sincero sa mahal na Panginoon, pwede kang mabigo, kapatid. Kung ang mga bagay na hinihingi mo sa mahal na Panginoon, ang Diyos ay mahal pwede naman Dahil sabi ng mahal na Panginoon, kapag kayo dumalangin, kayo ay aking didingin. Pero may mga bagay, mahal, na tayo ay tinuturuan. May mga bagay, mahal, ang Diyos, na tayo ay nais niya na maging matuwid sa harapan niya. Iba di say Amen. Panapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. John chapter 1, verse 20 up to 23. English po, English Tagalog. Kindly po. Jude chapter verse 1 at verse 23. But ye, beloved, building up yourselves on your most holy faith, praying the Holy Ghost, keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. 22. And some have compassion, making a difference. 23. And others save with fear, pulling them out of fire, eating even the garments spot by the flesh. Dito po sa 20. Ngunit kayo, mga minamahal, papagtibay ninyo ang inyong sarili sa inyong lubang banal na pananampalataya na manalangin sa Espiritu Santo. Yes, Amen. Na magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos na inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Jesucristo sa ikabubuhay na walang hanggan. At ang iba, nag-aalinlangan ay inyong kahabagan. 23. At ang iba ay inyong iligtas na agawin ninyo sa apoy
at ang iba'y inyong kahabagan na may takot na inyong kapuutan pati ng damit na dunungisan ng laman. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano po ang sabi ng verse 21? Keep mercy. Maging sabi roon, keep yourself in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. But you, beloved, building in yourself, in your master and holy faith, praying in the Holy Ghost. Tinuturuan tayo, mga mahal, na tayo, sabi ng Biblia, manalangin tayo sa Espiritu Santo. Tayo narito ngayon, mga mahal, para ano? Upang sambahin at tagpuin natin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon Kristo. Ang bawat isa sa atin may mga pangangailangan. Ang bawat isa sa atin may karamdaman. Ang bawat isa sa atin may problema, mga kapatid. Pero kanino natin ibibigay tiwala? Sa tao ba? Sa katabi mo? Sabi ng mahal na Panginoon, manalangin kayo sa Espiritu. Manalangin kayo sa Espiritu at katotohanan. Kaya ang sabi roon, at ang iba'y nag-alilangan sa inyong kahabagan. May mga Kristiyanong nag-aalilangan. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon? And some have compassion, making difference. Kahabagan, ipanalangin, suportahan. Palapakan natin ang Diyos. May mga baguhan na alam ko, maliit pa ang ating pangunawa about sa Word of God. Mababaw, may nakikilala tayo. Sa sanglibutan, may nakikilala silang Diyos, pero mababaw ang kanilang pagkakilala. Say amen. Mababaw, mahal, dahil lamang sa doktrina ng kanilang sinamahan doon, napipilitan sila na sumama, pero katunayan labag sa kanilang kalooban. Marami, mahal tayo nakita, mahal sa ibang lugar, sa ibang bansa, na gano'n. May mga Muslim pala ngayon ko lang nalaman na hindi lahat active sa kanila, bagamat nakadamit sila ng pang-Muslim. Pero ako nagsasabi, hindi lahat totoo. Dahil ilang Muslim nagsabi na nakausap natin, maging mahal diyan, sa dako ng ibang bansa. Maging mahal mga kapatid, believe din sila sa mga naglilingkod sa Diyos sa Espiritu, yung hindi nakikita. Amen. Pero ang kanilang pinagtataka sa atin, maging mahal, grabe sa atin kapag nagpuri ang mga Kristiyano, mga mahal, umiiyak ng totoong, sabi niya, totoong pag-iyak na nagpupuri sa Diyos. Iba they say, praise the Lord. Kaya ang sabi sa ating buhay, patibayin mo ang iyong sarili. Huwag sa iba. Huwag mong tingnan yung iba. Amen. Ikaw kapatid, mga mahal, huwag mong tingnan yung iba. Sarili mo ang tingnan mo. Maging matuwid ka sa harap ng Diyos. Huwag mong tingnan yung ibang kapatid mo, mga mahal, hayaan mo sila. Sabi roon, kung sila pa, sabi sa 23, iligtas sila at agawin ninyo sa apoy. Di ba? Kung may nakikita yung ginagawa natin mga krusada, before na ako po'y mapunta sa abroad, sa Middle East, mga mahal, 2 weeks, wala pang 2 weeks, katatapos lang, mga mahal, ng ating crusade. Sinunod natin ang kalooban ng malapay noon dahil ang instruction, mga mahal, tayo doon ma-assign. Kaya, mga ang pangangaral, ang bawat paghayo natin, huwag po na pa ang Kristiyano na walang ginagawa. Iba din say amen. Sa inyong mga trabaho, sa inyong barangay, sa bawat lugar, sabi ng banal na sulatan, agawin nyo, ang inyong makapitbahay, agawin nyo sa kapahamakan. Dahil ang panahon natin ngayon, napakaigsi na lang, mga mahal makababayan. Say amen. Agawin nyo na sila ay wasakin ng dyablo yung buhay nila. Hindi bali yung maglingkod sa Diyos eh. Mamatay ka man na naglingkod ka sa Panginoong, banal ka, langit ka eh. Amen. Hindi yun ang tingnan natin, malungkot ka, may mga Kristiyano na nagpinagpahinga ng malapay noon. Hindi yun. Dahil doon, di ka na dadalohin. Dahil doon, di ka na maglingkod. Tagumpay na sila. Dahil naglingkod sila sa Diyos na may katapatan. Iba di say amen. Kaya mga tandaan po natin, magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. At pagtibayin ninyo ang inyong sarili na lubhang banal. Magkasama po dito, yung sinabi, yourself on your most in holy faith, praying in the Holy Ghost. Lagi magkasama yung praying at kasama po yung banal. Kapag wala ito, banal ka nga sa paningin ng tao. Pero paano sa Diyos? Sabi ng Biblia, kalakip ng iyong sarili, yung pagsisikap mo rin na ipagtrabaho mo yung kaligtasan na iyong nasimulan na napakinggan mo sa Jesus Miracle Crusade. Huwag mong isandig sa iba. Iba di si amen. Malinaw po. Amen. Ay, di isandig mo. Dito sa ating kapatid, hindi naman yan ang nagligtas sa iyo eh.
Amen? Kahit kami man na nangangaral sa inyo, huwag niyong isandig sa amin ang kaligtasan niyo. Dahil kung kami man, mga mahal, ay hindi namin pahalagahan, pwede kaming mapahamak o malugi. Pero tayo, mga mahal, narito. Ano bang pinag-uusapan natin? Paano natin, mga mahal, sa buhay natin, upang ma-revive tayo, lumakas ang pananampalataya, makinig ka, magpasakop ka, sumunod ka sa plano ng Diyos. Walang Kristiyano na sumunod na napahamak. Lahat ng tumalima sa salita ng Panginoon, pinagpalang lubos ng Diyos na buhay. Say, praise the Lord. In other, she whispered the falling them out of fire. Panahon na po, agawin ninyo sila. Kaya ngayon sa bawat country, sa bawat lugar, napakarami na po natin, mga mahal, na pinagpalang mga kapatiran, mga mahal, sa ating ministeryo na iniligtas ng ating mahal na Panginoon sa ating banal na gawain. Everybody say, praise the Lord. Kung naalaala nyo, last month, yung pinus ko, sinir ko, mga mahal, yung mga Pilipino. Sa Hasman, mga mahal, nung last 3 weeks, ng Bible study, sabi ko sa mga Pilipino, mga kabayan, sabi ko, narito kayo para mag-abroad, magkaroon kayo ng magandang bahay sa inyo sa Pilipinas. Mapag-aral nyo ang mga anak nyo, narito kayo. Alam ko, sa tingin ng mga tao doon sa Pilipinas, maganda yung buhay nyo dahil kumikita kayo na salapi. Pero kabaliktaran. Na doon, marami po nakita ako na hopeless. Marami nakita ako may sakit sa depression, mga mahal sa buhay nila. Kaya isang araw na nagkaroon kami ng Bible studies, grabe, mga mahal. Hindi pa natin pinatanggap. Nagpipreach ako, mga mahal, kita ko yung mga kapwa Pilipino natin, mga mahal. Ako na-revive, umiiyak sila. Tumutuloy luha nila, mga mahal, mga kapatid. Sabi ko, maraming tao, may kayamanan, nangingibabasa, pero walang kapayapaan. Kayo ba may kapayapaan? Umiiyak sila. Mga mahal, tumanggap sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, maraming taong na-depress. Kahit anong kalagayan mo, magandang bansa lugar, may kita ka. Kapag wala sa iyong puso ang Espiritu ng Diyos, baliwala ang lahat ng bagay na yan. Isang asawa ng Indiano, babae, pulis ang asawa niya, Muslim. Lumapit sa amin, yung isang kapatiran sa Asuman, mga mahal, gusto magpa-Bible study. Nag-usap kami ng ating mga kapatid doon, yung host. Brad, bawal to. Kasi kapag pinasok natin, baka tayo magka-problema kasi asawa niya pulis. Pulis sa Dubai at Muslim. Sabi ko, sis, hindi namin tatanggihan yan. Lalo na kayo nag-aanyaya sa aming banal na gawain. Pero ang inyong mister ay isang Muslim at isang pulis. Dahil doon, marami mga Pilipino nakita ko nakukulong, nagkakaroon ng mga violation, nagkakaroon ng mga problema. Umiiyak siya kasi po, ilang buwan na po ako, bagsak na yung katawan ko, hindi po ako makatulog. Bakit po? Anong problema niyo, sis? Kasi ito pong bahay na tinutuloyan ko, ito'y pag-aari ng aking asawa. Mayroon daw nagpapakita sa kanyang tao gabi-gabi na nagsasalita na hindi niya mauwarang kung ano yon, naiiba yung mga tayo ng mga gamit niya. Ibig sabihin, may bad spirit. May bad spirit, hindi siya makatunog, bagsak ang katawan. Kaya sabi ko, kahit anong gandang babae mo, kahit anong laki mong babae, kapag na-depress ka, kahit may pira ka, baliwala ito. Doon ko nakita, mga mahal, sabi ko, sige po. Sabi ko sa ating mga kapatid doon, mga mahal, sa ating host doon, beloved Engineer Banderole, sabi ko, Brad, sige, pagbigyan natin, doon sa room niya mismo tayo mag-Bible study, sa room na tinutulugan nila. Pagdating nilagay agad namin yung logo ng Jesus Miracle Crusade, nag-Bible study kami, ilan lang, mga mahal, nagpuri, iyak siya, mga mahal, mga kapatid. Sabi ko, ito po ang importante, sis. Hindi naman kayo nakinig. Kayo ay magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pero tinanong ko siya, ano sabi ng asawa nyo na Muslim, na pulis? Sabi niya, sa totoo lamang po, gusto nila yung ating gawain at ipanalangin kami. Grabe.
Saan ka nakita na ibang bansa? Yan, pwede kami makulong. Amen ba? Brother Pearl? Amen? Amen. Tutulog. Everybody say, praise the Lord. Doon, mahal mga kapatid, habang kami nag-Bible study, nagpabautismo siya. After ng bautismo, pinakain kami, mahal, bago umuwi. Bukas, tinanong ko, sabi ko, ano po alagay? Sabi ko, kapatid, alam niyo po, nung nag-Bible study kayo, wala na po nagparamdam. Totally, napakatulog na po ako hanggang ngayon. Tingnan natin sa ating iglesia. Bakit ikaw manlalamig pa ngayon? Saan ka pa pupunta? Ay, itong mga taong ito, may mga kaya sila eh. May kabuhayan sila, kaya nilang pumunta na iba-ibang bansa. Pero kapag dumating yung depression, sinong tinatawag nila? Sino lalapitan nila? Ang Diyos pa rin natin, ang Jesus Miracle Crusade. Ay, ikaw na narito ka na. Ikaw na narito ka na sa church. Bakit ka nagpapadepress sa iyong sarili? Ha? Ikaw na narito na at tinawag ka naman na Panginoon, bakit ka nagkakaroon ng depression? Bakit ka hindi mahal makontento sa iyong sariling pamumuhay? Bakit ka nagkakaroon ng kaguluhan sa isipan mo? Naging bunga ng pagkakasakit mo, naging bunga ng pagbagsak ng katawan mo. Nadidepress ka. Mahal, nasa iyo mismo, sabi ng Panginoon, ang ating binasa, mahal, patibayin mo ang inyong sarili. Lubha na kasama ng inyong pananampalataya. Hindi sinabing sa iba ka tumingin para lumakas ka. Kundi sabi ng Biblia, patibayin mo yung sarili mong pananampalataya. Manatili ka, pagsikapin mong gumawa ng tapat sa harapan ng Diyos. Magbubunga ka, pagpapalain ka ng Panginoon, walang makakahadlang yan. Hadlangan man yan, ninuman, kapag yan binigay ng Diyos, darating at darating sa buhay mo. Dahil yan ang sinabi ng mahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon na ikay dinala dito para ma-depress ka. Tayo, mga imal, napakarami natin nakita na mga kapatid, kapag nagsama yung depression sa isang tao at sakit, sigurado, wala sa iyo ang pananampalataya na patay ka. Amen ba? Depression, isip, katawan, may sakit ka. Pag nag-combine yan, sigurado. At wala sa iyo ang Diyos, yari ka. Pero kung lakipan mo ng pananampalataya, luluhod ka. Pagtitiwala ka sa mahal na Panginoon, tanggal ang depression mo. Tanggal ang mga doubt sa isip mo. Ang sakit ay palalakasin ng ating mahal na Panginoon. Pagkatapos, dumating ang panahon, na-depress ka, sasabihin mo, kala ko po totoo ang Jesus Miracle. Totoo po ang Diyos natin. Ikaw lang, kapatid, ang hindi totoo. Amen. Totoo ang Diyos magpala. Hindi siya nagdadamot. Hindi siya nagkakait. Ang katunayan, ikaw lang ang hindi totoo. Dahil kung totoo yung paglilingkod mo, hindi ka bibiguin ng malapay doon sa iglesia ng ito. Yung mga baguhan nga wala pang pananampalataya, humihingi ng mga pre-request, lumalapit sa ating gawain, bukas mag-chat, salamat po sa inyong panalangin, okay na po ako. Ay, ikaw na Kristiyano, alam mo na yung standard, alam mo na yung gagawin mo, bakit ka magpapaapekto sa sarili mo? Ang kaligtasan nasa iyo mismong kamay. Ang pagpapala nasa iyo mismong kamay. Wala sa iba. Ang bawat isa sa atin, inilaan ng Diyos na buhay. Habang ako'y sumakay sa aeroplano, ilang aeroplano ang sinakyan ko. Pumunta ako ng Muscan, Uman. Umiiyak ako. Hindi sa katuwaan. Umiiyak ako. Manapay noon sino ako. Para pagkatiwalaan mo na yung salita na mag-ibang bansa sa ganitong bagay sa iyong gawain. Ibangin mahal, tunay ang pagpapala ng Diyos. Tunay ang salita ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Sabi ko ba naman, sino ako?
para pagkatiwalaan mo ng mga binabitsyar din sa ganitong laki na gawain sa ibang bansa, mga professional na mga kapatiran, mga edukadong mga kapatiran. Pero nado nakita ko yung kanilang humility, yung kanilang pagpakumbaba, yung kanilang pagrespeto sa Word of God, sa salita ng Diyos na buhay. Ikinalalakas din yan ng isang mangangaral. Nagre-respond ang crowd. Sumusunod sa plano ng Diyos na buhay. Sa bawat isa sa atin, mga imahan, walang ibang magpapalakas, hindi sino. Kung nadadown ka, hindi ang magpapalakas sino, sarili mo mismo. Ikaw mismo ang luluhod. Ikaw mismo ang mangungusap sa ating mahal na Panginoon, gaya ni David. Panginoon, kung mawawala sa akin ang iyong banal na Espiritu, Panginoon, mas mabuti pa na ako'y kunin mo na lang kaysa ako'y buhay, na malayo naman ang aking kalooban sa iyo. Grabe kahalaga ng kaligtasan, mga kapatid. Sinong gusto ng langit? Amen. Sinong gustong mauna sa langit? Oh. Ayaw nyo pa, di ba? Sabay-sabay rapture. Amen. Kaya kung may kapatid kayong katabi nyo na didepress, kapatid, na dyan ang mahal na Panginoon natin, totoo siya. Kung may nagsasabi sa iyo, hindi, kahit ka ba saan pumunta, hindi ka ma-revive. Pero kapag nasa iyong mismo ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, lagi kang puspos ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, kahit anong bagyo ng pagsubok, kahirapan dumating sa iyo, damandama mo ang presensya ng mahal na Panginoon, mga kapatid. Sabi ng mahal na Panginoon, for my thoughts are not your thoughts. Everybody say amen. Huwag niyong isipin yung aking sinabi, sabi mo naman, kagaya niyo. Sabi ng mahal na Panginoon, ang aking pag-iisip, hindi niyo pag-aari. Amen. Ang pag-aari ng bawat isa sa atin, hindi pag-aari ni numan. Ang bawat isa atin, pag-aari lamang ng Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mangin mahal, diretsyon na po tayo at ako'y luluwas pa rin po ng amoranto. Mangin mahal. Isaiah 55 verse 8. Isaiah chapter 55 verse 8, ganito po ang pag-asa. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. Sa Tagalog po, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip. O ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sino nagsabi? Ang mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Ways, my ways, said the Lord. Lakad ito ng mahal na Panginoon. At ito, higit sa lahat, ito'y hindi gawain ng namumuno sa inyo. Ito'y gawain ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayong lahat, itong ating mga tuhod, lahat tayo lumuluhod, mga preacher, mga manggagawa, lahat tayo lumuluhod. Bakit? Siya ang ating pinupuri. Amen. Siya ang ating nilalawalhati, mga beloved brethren. In all the world, marami tayo, mga mahal, mga kapatid, na nagda-doubt sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Marami nang napatunayan sa buong daigdig. Nakita natin ang mga nagaganap, mga nangyayari. Hindi tayong babalik ang mahal na Panginoon. Ayaw niya na kahit isa sa atin may maiwan. Ayaw niya bawat isang Kristiyano may mapahamak. Kaya nga mga mahal na dyan, hinihiwa-hiwalay ang mga preacher para kayo'y alagaan, para ipagtrabaho nyo ang kaligtasan. Sa atin, hindi natin kaya, mga minamahal. Kasi kung wala ang ating praise in the Lord, wala ang ating malapastor, bagsak tayo lahat. Yan ang totoo. Baka yung prayer natin hindi makabot sa kisabi na to. The first prayer, our dearly beloved of all pastor. Amen.
Yun din ang ginasambitan ng mga preacher. The first prayer hour ng beloved noble pastor. Ikaw mismo ang gagawa niyan para ma-revive ka. Lumakas ang iyong panampalataya. Be strong in the Lord. Magpakatapang tayong harapin ang lahat ng bagay. Everybody say amen. Kaya, mahal ating pagkatandaan. Isaiah 55 verse 7. Let the wicked forsake his way, and the righteous. And the righteous man is the thoughts, and let him return unto the Lord. Kindly po. From the book of Isaiah, chapter 55, verse 7. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord, and will have mercy upon him, unto our God, for He will be abundantly pardon. Dito po sa 7, sa 7, Kapitulo 55, versikulo 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kawaan niya siya, at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Amen. Amen to say amen. Kung minsan, bilang Kristiyano, nadidisalign yung buhay nating espiritual. Nawawala yung ating love. Nawawala yung ating sacrifice. Marami tayong question. Why? Tinitingnan mo kasi yung iba eh. Tayong lahat, mga mahal narito. Sabi nga, hindi naman tayo matuwid eh. Amen. Ay going to perfection. Walang matuwid sa atin. Ang ating Diyos lang sa langit. Kaya nga po, kung matuwid tayo, finish na. Sinabi naman ng Panginoon, 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, matuwid ka na, pahinga ka na. Pero hanggang ngayon, ilang taon, narito tayo sa church, nagsasamba tayo, nagpipili tayo dumalo ng 3 times a week. Lahat na lagi nakadalo, 3 times a week, magsabing praise the Lord. Sige nga, itaas yung inyong kamay. Okay, tama. Yung dumadalo ng Sunday, taas kamay. Sabi ba? Alinlangan. Hindi kayo sure. Yung gusto ng langit, taas ang kamay. O lahat kayo, gusto ng langit. Pero sinabi kong double na 3 times a week. Bakit? Ay, may trabaho ako eh. Overnight na lang. Oh, maabsent pa kayo ng overnight. Siguro naman wala nang trabaho ng gabi. Amen? Sino lagi nakadalo ng overnight? Oh, marami-rami na. Kasi walang trabaho. Kapag hindi ka pa dumalo ng overnight, katamarang spiritual na yan. Pagsadya na yan. Okay, yung iba, mga minamahal, nag-doubt, just look unto Jesus. Say amen. Siya lang ang nagpili, siya lang ang magtutuwid sa atin, di sino. Kaya in the Word of God, para maging matapang yung panampalataya, naharapin natin ang mga pagsubok sa buhay. Amen. Lahat naman may dinadaanan eh. Kaya sabi nga ni Job, hindi ko titingnan na naman bagay na wala sa akin. Hindi ko titingnan na naman bagay na wala asawa ko, na wala ang anak ko, na wala ari-arian ko. Hindi niya tinignan. Kaibigan niya na wala na. Bahay niya na wala na. Nagluhod siya mag-isa lang. Sabi ng mahal ng Panginoon, ang lahat ng bagay na wala sa iyo, Job, ibibigay ko sa iyong makailang bisis. Amen. Amen. They say amen. The book of Isaiah 55 verse 7. Let the wicked forsake his way, and the righteousness man that do that let him that return unto the Lord, and will the mercy upon him, and our God, for He will abundantly pardon. Darating talaga yung panahong ito. Sabi, yung pag-iisip, ikaw manumbalik ka ngayon. Nawawala ang paglilingkod mo sa Diyos. Yung doble pag-iisip mo sa malabay na wala na. Amen?
Minsan tinuruan lang tayo ng mahal na Panginoon sa ating buhay, wala nang gana tayo magpuri. Ayoko na, give up na ako mahal na Panginoon. Mahal, diyan yung kaligtasan mo, makikita ng Diyos kung talagang taatalim at susunod tayo sa nais ng mahal na Panginoon sa buhay natin. Amen. Nalugmok ka na. Ang iba nalugmok sa kahirapan. Nalugmok sa pagsubok. Salamat sa mahal ng Panginoon. Bakit? Nadiyan pa rin ang kanyang pagtuturo sa atin, pag-guide sa atin. Lubusang sabi nga rito sa ating tinatalakay, lisanin ninyo ang inyong mga masasamang lakad. Lisanin na ninyo yung dating mga Kristiyano kayo na matitisurin. Lisanin na ninyo yan. Minutes na lang, bubukas na ang langit, babalik na ang mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para ang dyablo hindi manaig. Yan. Diba? Malaking makatulong yung pumalakpak ka sa mahal na Panginoon. Yung dyablo, tumakas na, wala na. Pakiramdam nyo. Wala na kasi nagising na kayo. Gusto yung dyablo, hindi maunawaan yung Word of God. Yung salita ng mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, maging mahal, lisanin ninyo ang inyong masamang lakad at lubusan baguhin ang sarili upang makalugod-lugod sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dahil iniibig natin ang mahal na Panginoon, kaya tayo narito. Lahat ng umiibig sa Diyos, magsabi ng praise the Lord. Yung pagpupuri sa Diyos, sabik lagi ang mahal na Panginoon. Kita mo? Araw-araw nga natin pinupuri ang mahal na Panginoon. Pero sabi dito, sinasabik at hinahanap araw-araw pa rin ng Diyos yung makita ka na nanalangin para sa Kanya. Even tayo lang ang lumalayo, hindi ang mahal na Panginoon. Di ba sabi ng banal sulatan? To them who by the present, the contentious will, the doing seek for the glory and honor and immorality, eternal life, but unto them that are the continuous and do not the way of the truth. Napakaliwanag po, makinman sila, sabi ng mahal na Panginoon sa Romans chapter 2, verse 7 up to 10. Last verse na po ito, makinmahal. Dahil mabilis mo ang ating oras. Pakihanda po ng ating mga artarkol, yung ating aawitin, maginmahal na aking Jesus. Kindly, pakibasa na Romans chapter 2, verse 7 up to 10. Book of Romans chapter 2, verse 7 up to 10. To them who by patient continuance in well-doing seek for the glory and honor and immortality, eternal life. But unto them that are not continuous and do not obey the truth, but obey unrighteous and indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first and also of the Gentiles. Sa Tagalog po, sa talatang 7 ng mga taga-Roma at sa mga sumusunod, sa mga nagsisipagtiyaga na mabuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian at puri ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Datapwat ang mga sa mga palaaway at mga hindi nagsisalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kalikuan, ay ang kagalitan at kaputan, talatang 9, kapigatian at kahapisan, at sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama ng Hudyong una at gayon din ng Grego. Amen. Everybody say amen. Biblical sa mga Kristiyano mahilig mang-away at pinagmumula ng mga away. Ayaw ng Diyos, ha? Pakinggan nyo ito. Iba din si praise the Lord. Sa Kristiyano, mahilig sa ganon, sabi ng banal na kasulatan sa verse 8, listen, mahal, but unto them that are the continuous into the way of the truth, but obeying the righteousness, indignation with wrath, tribulation and the asking of fun that every soul man that doeth and ever the Jews first, and also of the Gentile. But glory, honor the first, that every man, the working God, in the Jews first, and also to the Gentile. Napakaliwanag po, mahal, ay yung kapigatian, kahapisan, yung bawat kaluluwa ng tao ay gumagawa ng masama,
Mangimal na mga Hudyong una-una, at gayon din sa mga Grigo. Pinanggugulo nila. Di ba may mga makikita tayo, ang totoo natin, Diyos ay totoo. Pero may mga Kristiyano nakalulungkot, hindi nila na ipamumuhay. Mahal, yung pagsira ng kanilang kapwa mananampalataya, nakatatakot yon. Kasi isa po yan sa babayaran mo sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Yan ang katotohanan. Wala sa iyo, kapatid, ang Espiritu ng Diyos kapag gayon ang style ng ating buhay. Napakaliwanag po, mahal. So them that hold the vision, the contents will, the doing self for glory in honor o morality in their life. Yung mga nagsisipagtiyaga, ikaw na narito ngayon, nagtsatsaga ka sa paglilingkod sa Diyos, mahal. Sabi roon, mabuting gawa yung paghahanap ng kalwalhatian at puri. Mabuting gawa yung paghahanap ng kabutihan, puri. Ibig sabihin, talagang sinisikap mo na makadalo ka sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit umuulan, kahit malayo, kahit ikay gumagasta, sinisikap mo dahil gusto mo na maging karapat-dapat lahat ng oras tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kundi bagkos, sabi roon, mahal, sa talatang ating binasa, kundi bagkos na sinusunod ang kalikuan at ang kagalitan at kapuutan. Mahal, kapag ganyan, ang buhay natin sinusunod niya yung kalikuan, ayaw nilang sundin ang nais naman ng Panginoon at sinusunod nila yung kapuutan. Mahal, ayaw ng Diyos yan. Gusto naman ng Panginoon, mahal, ang sabi, mahal, kapighatian man, kahapisan, ang bawat kaluluwa ng tao na siyang gumagawa. Naglilingkod ka sa Diyos sa may katapatan, ikaw ay magtatagumpay. Ikaw ay didinggin ng mahal na Panginoon ang iyong mga prayer. Mahal, ating pinaksa, keeping and giving importance to the truth. Ingatan mo sa iyong puso. Ang bagay ay lilipas sa mundong ito. Kaya yan ang aming sinasabi sa inyo. Pag-abalahan mo na dito sa mundong ito, huwag mo lang iiwanan ang higit na tungkulin mo na paglingkuran ang mahal na Panginoon Kristo. Magpanugi ka na sa mga material na bagay. Unahin mo ang kanyang gawain, hindi kanya pagkukulangin. Yan ang tandaan mo. Dahil ang Diyos ang nagsabi yan, ang lahat ng bagay na kulang sa iyo, idaragdag ko at higit para sa iyo. Awitan natin, mahal na Panginoon. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Praise God! Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Sa tuwing ikaw, hinahanap mo. Pinilimutan ka, ngunit sa iyong papalala. May baguhan po ba tayo? Okay, kindly po, beloved choir, beloved doors. Double time, paki-assist po sila, mga kapatid. Hallelujah. Dahil Holy Supper na rin po natin, i-guide po natin. Patulang man ako sa paglilingkod. Okay, sige po, paki-guide sila. Nang papatawad mo, ano man kasalanan ko, agitin mo aking pangalan, ikaw ay aking ingatan, pagkat ako ang iyong sandigan, mas higit pa sa iyong kaibigan, hindi kita talaga. We love you, Jesus. Sa oras na iyong nagkapitan, ang salita ko'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay mo. Aking Jesus, tinitingnan mo bawat lakad mo. Sa tuwing naliligaw, hinahanap mo.
nalilimutan ka. Ngunit sa aking pagpalala, aking Jesus, maasahan mo Anong panahon? Beloved Jesus, hallelujah. magkulang man ako sa paglilingkod. Napapatawad mo, Glory to God. ano mang kasalanan ko. Pagiging mo aking pangalan, ito'y aking ingatan. Pagkatan ko iyong sandigan, masigit pa sa iyong ibigan. Hindi kita mababayaan sa oras na iyong katipigan. Salita mo'y di nagbabago. Ako ang Diyos sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Glory to God, hallelujah. Yumanig man ang lupa, mahal Hallelujah. Glory to God. maging sa gitna ng dilim at talon sa dagat. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoon Jesus, Hallelujah. Mangin mahal, sa ating mangin mahal na mga baguhan, sa ating pong mga narito, praise God. Tandaan po natin, mangin mahal, kayo'y pinagpa ng lubos ng ating mahal na Panginoon. This is for requirement or key to salvation you need to the four guys. To open the gate of heaven and to make you heard to everlasting life. Ang pangako na mahal ng Panginoon, mangin mahal, yung reglamento na kaligtasan, susi ito upang ikaw ay pagbuksan ng Diyos sa langit at magmana ka ng buhay na walang gan kapag nakamit mo ang tunay na pananampalataya. Number one, mangin mahal, you have to believe in God, in the one and true God. You come down from heaven and the manifest in man, the suffer and die, the cross of Calvary, and the sign, the who, the rose again, the proof, the along in God in other are. Nag-iisang Diyos, sabi ng Biblia, yung panampalataya, may man napakahalaga. Hebreo 11:6, at kung walang panampalataya ang sino man, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabagat na lumalapit sa Diyos, sumampalataya may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti, sa kanya'y nagsisihanap. Iba di say amen. Yung repentance, pangalawa, maging mahal, second is repentance. You have to repentance is all you send the person your sinful life, the turning of back doings again to the Lord, see your desire, you really. Sa buhay natin, maging mahal, kailangan mo, maging mahal, yung kasalanan ay iwanan. Talikuran yung kasalanan, magbalik loob sa tunay na Diyos at tanggapin, mahal ng Panginoon. Pangatlo po, maging mahal, yung 2:38, repent, be baptized in every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin. You receive your gift of the Holy Ghost, maging mahal. Ikaw ay tatanggap daw ng Espiritu ng Diyos kapag ikaw ay nabautismuhan. Amen? Sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahalang Panginoon. Maging mahal. Pang-apat po, maging mahal, sabi po ng Acts 1:8, maging mahal, yung apat na bautismo, ito po yung ang ating mahal na Panginoon na po ang magbabautismo sa iyo. Gaya na inyo pong napapakinggan, magkakaroon ka ng peace of mind, kagalakan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. For is baptism of the Holy Ghost. Yung huling ito, maging mahal, diyan ka magkakaroon ng kapayapaan. Gagawin mo ito, kaya maging mahal, sa hapong ito, itaas po yung kamay, sumunod po sa maiksing panalangin na aking babanggitin upang tanggapin ninyo po ang ating tagapagligtas, ang ating pikit nyo po inyong mga mata, maging mahal, sa hapong ito, mga kapatid, at ating
isuko ito sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo po, dakilang mapagpalang Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay isang taong makasalanan. Ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Mula nang ako ay magkaisip hanggang sa mga oras na ito, humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong makasunod sa iyong banal na kalooban. Iniibig kita, mahal na Panginoon Jesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa aking kasalanan, ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Kami po ay manalangin sa inyo. Hallelujah. Mapagpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kami po ay narito, mahal na Panginoon Diyos, sa unat dalangin po ng aming minamahal ginagalang mahal na Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, ang iyong propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na tao sa pusong tumanggap sa iyo. Patawarin po sila, isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Tanggapin nila ang buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila sampu ng kanilang mga mahal sa buhay. Panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa iyong pangalan, we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Okay? God bless you all, mga mahal, beloved brethren. Kulang na lang po sa inyo sa ating mabaguhan. Bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mga mahal sa ating mga kapatid, siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Habang inaanda po natin ang ating Holy Supper, ang ating grapes, sa ating tinapay, bilang paggunita sa ating banal na hapunan, mga mahal, pakiguide po yung mga baguhan po natin na nabautisma na at hindi pa po nila alam ang pagsama sa ating banal na hapunan. Mangyari lang po lapitan ng mga choir, ng ating adults choir, upang tuloy na po tayo sa ating mga sarili. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Mga nasa labas, makipagkaisa po tayo. Nagawan naman sa'yo, nagtatapat, Makipag-isa po tayo. sumasya mo Purihin natin ang Diyos na mga mahal. Sa ating banal na hapunan. Hallelujah. banal mong trono. Tumudulog daw sa kanyang banal na trono. Lumalapit. Hindi man tayo karapat-dapat sa kanya, mga kapatid. Hallelujah. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamit mo, o aking Jesus. Patawarin mo ako. Hallelujah. Habang inaawit ito, ang ating sarili, ilaan natin sa ating anak Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ngayon'y kailangan ko, Glory to God. Hallelujah. tulungan mo Tulungan tayo ng mahal ng Panginoon. ako We love you, my dear Jesus. We love you, Lord. sa kasalanan. Ako'y hamuin mo. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakalad ko, o aking Jesus. Lumalapit, hallelujah. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, Kapatawaran sa'yo ay nakalad ko, o aking Jesus. My beloved brother and sister, mga beloved brethren, ang banal na hapunan, God bless you, beloved altar call, ang banal na hapunan, ito po'y sagrado, ito'y banal. Sabi naman ng Panginoon, mga mahal sa kanyang 12 disciple, hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng araw ako inyong kasama. Kaya ako inyong alalahanin.
At ito ang sinabi ng ating mahal na Panginoon sa kanyang 12 disciple. Magsiyaon kayong dalawa-dalawa at ipangaral nyo ang aking salita. Napaka-importante, napakahalaga ng bawat salita ng ating mahal na Panginoon, mga kabatiran. Kaya sa hapong ito, siyasatin natin ating puso sa pagsisisi. Itaas ang kamay habang tayo yung mga iba nag-iisip. Mahal na Panginoon, anong pagkukulang ko? Anong kasalanan ko? Lumalayo ako sa iyo, patawarin mo ako. Panalangin po tayo, Panginoon. Hallelujah. Dakila namin Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. The first prayer hour, darling. Beloved Noble Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, narito po ang iyong mga anak. Malambay nun bawat isa sa amin na sumpungan mo kami sa aming pagkukulang. Hindi ba karapat dapat sa iyo, patawarin mo kami. Pagpalain mo po kami kahabagan malang Panginoon sa hapong ito, sa lahat na nakikiisa, sa pag-alaala, sa iyong dakilang pangalan, sa iyong banalhapunan. Ito po amin dalangin. Amen and amen. Hawak na niyo po ang tinapay, nagsisimbolo ng katawan ng Mahal na Panginoon. 2,000 taon nakalipas ng Mahal na Panginoon na bayubay sa krus ng Kalbaryo. At itong banal na hapunan na isa sa batas ng Mahal na Panginoon na dapat natin siya sa ating sarili. Sabi nga po ng 1:27 ng unang Korinto, mga mahal mga kapatid, kaya nga ang sino man na kumakain ng tinapay at umiinom ng saro ng Panginoon, na di nararapat ay nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Nagkakasala daw ang bawat mahal kumakain at hindi humingi ng habag at kapatawaran sa kanyang kasalanan. Mahal, amen. Ating pong hawakan ang tinapay, okay, ng ating kanang kamay. Sabi po ng unang Korinto 11:23, praise God, sapagkat tinanggap ko sa Panginoong na ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Isus ng gabi siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan ng pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay kainin po natin. Gayon din naman hinawakan ang sano pagkatapos ng pagkahapon at sinabi, ang sanong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Hallelujah to Jesus. Rejected and alone, like a rose, trampled on the air. You lived the fall and died of me. At love, you were crucified and laid behind the storm. You lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and died of me. At love, storm, you live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and died of me. God bless you, kapatid. God bless you so much. Beloved altar call. Let's pray, my beloved brethren, hallelujah, webcast viewers, kayo po may karamdaman, kayo po may mga problema sa buhay. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Mga mahal, ano man po yung mga problema, ha?
tayo manalangin. Isipin nyo, mga inmal, kapag tayo nalangin, naglihans, ang ating malapastor ang nagpatong sa ating mga ulo ng kanyang kamay. Nakilang namin Ama, makapangyarihan sa lahat. The first prayer, our beloved noble pastor, ano man po ang makasakit makaramdaman ng aming mga inmal, mga kabatiran, mag-ibibkas viewers namin, Panginoon. Abutin mo po sila sa hapong ito, alisin mo po ang mga doubt, alisin mo po lahat ng pag-alilangan sa iyong pangalan. In Jesus' name. Sige. Yung kaliwang kamay, sa parte ng sakit. Okay, mga baguhan, mga Kristiyano, huwag kayong mahina mag-cast. Kaya minsan yung sakit, balik-balik. Magsisi, ha? Cast out natin, mga mahal, kanang kamay sa ating ulo, yung doubt. Cast out in the name of Jesus. Isipin nyo malapas na naglihat. Cast out on the demons of sickness. Cast out in the name of Jesus. Infirmities, cancer, leukemia, asthma, cast out in the name of Jesus. Diabetes, bloodness, deafness, unbelief, cast out hindrances, the losses, the blood disease, the broken body, the sadness, the weakness, the body, spiritual weaknesses, evil thoughts, cast out, be here in the loss of the flesh, loss of the eyes, pride of life, in the name of Jesus, Lord, in the name of Jesus, cast out, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, sabihin natin, praise the Lord, 3 times yan, sabay-sabay. Pag di kayo nagsabay-sabay, yung iba, kapag nauna, hindi na natalon. Kaya, dapat sabay-sabay. Amen? Nagkaisang tumalon, ikaw dyan, binubulungan ng diablo, lamig-lamig ka, yung nalalamig doon sa sulok, kapag tumalon na malakas, maalis yung palalamig niya. Mapunta man sa'yo, kasi nakaganyan ka lang. Pag uwi mo, torment ka na. Dami mo problema, dami mo question. Amen? Taas kamay. Sabay, malakas na sigaw, ha? Huwag mahina. Dinig sa kabilang barangay. Amen? Ang hina eh. Amen? Sa mga, praise the Lord! Oh, hindi pa ako nagpapatalon. Ngayon na. Sabik na kayong lumalon. Ito na. 3 times jump. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! So, happy man ang ating mga beloved brethren. Amen? Sinong pinagpala ng Panginoon? Pinagpala po ba tayong lahat? Amen. Yung pagpapala, hindi po lagi yung material. Amen? Huwag nyo isipin na lagi material yung pagpapala lang, di ka masaya. Ang pagpapala sa tunay na Kristiyano, masaya siya na laging nasa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi iba, hindi makapalakpak, hindi po ako pinagpala. Bakit? Wala man akong pambiling bigas pag-uwi, wala akong pamasahe, wala akong pang-upa ng bahay. Hindi yan. Sabi ng Malapano, kapag ginawa mo ang kalooban ng Diyos, pangalawa na lang yan, ibibigay sa iyo, pupunuan ka ng mahal na Panginoon. Amen? At kapag napunuan na, binigay na sa iyo ng Diyos yung vow mo, naman sa Panginoon, tithes, yung love offering, sacrifice giving, anong gagawin mo? Mahal na Panginoon, 30% sa iyo, 70 akin. Yung iba, mahal na Panginoon, gawin ko na lang hati tayo. 50% iyo, akin 50%. Si Mr. Colgate, ang kanyang ginawa, 20% binigay, yung 20% kanya, 80%, at paano ba? Baliktad. Yung 20% sa kanya, yung 80% sa church. Ganon ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon. Pero ito, hindi ko naman sinabing gawin natin, pero nasa inyo yan. Amen? Sa ating baguhan, tayo po'y darako sa ating special offering. Nasa inyo po yan, kung nais nyo po magkaloob, dahil ito po ang ating church, kahit saan man sa buong daigdig. Lahat ng mga kapatiran ay nagkakaisa na tayo po ay nariyan po sa ating venue, mangin mahal na ating binabayaran. Mangin mahal, yung pong ating venue doon sa mangin mahal sa Dubai, 1 taon, bumabayad po ang ating mga kapatiran yung venue na pinagdarausan, mangin mahal ay inaabot po ng 7 million para lamang mapagdausan sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Walang hinayang ay lalong pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Giving is receiving. Tayo po'y panalanginan. Special offering, beloved Brother John Posada. Praise the Lord.
Ikabalisi po, beloved Olympic Church of Humility, tayo po'y manalangin sa ating special offering. Dakilang magpala namin, Ama, Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Minsan napraw sa itong pagkakataong ito, malaman na dito man magpagkalab ng special offering. Bawat kamay palaman, ano man lamang na pinagkakakitaan, sila man nag-uopisina, kahayapan man, nag-alaman man, nag-uopisina man, sa bayon dagot, mga Panginoon, wala naman trabaho man, bigyan mo silang pagkakakitaan para sa aming pag-alaman, sila ipagpalain din man, mga Panginoon, dalangin naman sa unat, dalangin namin, beloved pastor, basad mo, bawat kamay, malapkakalubin sa pastor. Ito ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Panapakan po natin ang ating pong mahal na Jesucristo. Buhay na palakpak, mahal, bago po sa ating closing prayer. Announcement na po tayo, mga mahal.